Tara. Tara! Tara. Tara! 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 Tara. Tara! 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 Base tayo! Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Happy perfect morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 30, 2021. Uling araw na sa buwan ng Hunyo. Ako po si Cheryl Cosim at of course kasama ko, wow! Kakilala pa ba tayo? Aking partner mula po sa DTI, Undersecretary Ireneo Boy Vismonte. Perfect morning sa'yo. Perfect Boy. morning, Miss Cheryl at sa ating mga taga-subaybay. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ito, nasa kalagitnaan tayo ng taon. At Yes, ano? bilis. Parang last year naalala ko medyo nahihirapan tayo because nag-a-adjust tayo. Marami tayong sinusubukang buksan na negosyo. Pero ngayon, medyo alam natin na kahit na marami tayong mga cases, yung ating sistema ay nakaka-cope up at marami na ring mga negosyo na nakapagbukas. So, compared last year, medyo mas marami ng trabaho ang muling nakabalik this year. Oo, traffic na nga eh. Oo nga, traffic na. Diba? Oo. Although, yung hindi pa naman kasing grabe nung talagang normal, ito traffic, pero umuusad naman. Umuusad. Ayan. So ako ngayon from Quezon City, yung normal, yung totoong, yung dating normal natin, Yusek Boy, from Quezon City to here sa Mandaluyong, inaabot ako ng mga 1 hour and 15 minutes. Ngayon, inaabot ako ng 45 to 50 minutes. So, malaking bagay pa rin yun. Diba? Saka marami na rin tayo nakikita na mga nagbibisikleta sa kalye. Kaya nag-occupy sila ng significant, parang one lane doon sa ating mga dinadaanan. Oo, at least meron na sila talagang bike lane. Diba? Nabigyan na sila talaga ng espasyo. Ang medyo natatakot ako ngayon yung mga motor. Kasi dumami din. Kaya lang, ay may mga motorista po tayo, yung mga motorsiklo. Abay, wag naman po masyadong pagewang-gewang. Minsan nabubulaga na lang ako sumusulpot. Ingat lang po tayo, Pero sabi mo nga, Yusek Boy, well yan ang nakikita natin traffic, ibig sabihin marami na ulit ang nakakapasok sa trabaho. Nagluluwag na po, at magandang balita po, although paiba-iba yung ating quarantine classifications. Minsan tayo okay na tayo dito sa Metro Manila. May mga ibang probinsya naman tumataas ang kanilang cases like Davao City, Laguna, ang sinasabi Cavite, medyo nagtataas po. So dapat andyan pa rin yung laging paalala, kagaya po laging pinapaalala ng DTI, yung health protocols. Yung ating minimum health na protocols na dapat na sinusunod po natin. Face shield, face mask, maghugas ng kamay, conceal the distancing. Pero pagdating sa mga ibang protocol, Yusek Boy, ano ba ang may mga na-retain ba? Ano yung mga nagluwag? O particular po dito sa NCR Plus 8? Actually, wala namang masyadong development. Changes. Walang masyadong changes. Tayo po dito sa NCR, nandito pa rin tayo dun sa tinatawag na parang with some restrictions. GCQ with some restrictions. So, parang yung pong mga dine-in restaurant natin ay nasa 40% po yata ngayon, allowed sila. Then,
Ganun din yung mga personal care services natin. Pinapayagan po talaga sila dun sa halos kamukha lang po nung mga nakaraang araw. Abangan po natin kasi July 1 na mag-i-issue po kami ng panibagong quarantine guidelines So merong konting changes, very minor, konti lang po. Ibig sabihin po niyan, merong mga konting increases in terms of venue capacity or operational capacity. At ibig sabihin po niyan may mga makakabalik na pong mga trabahador or labor or workers sa ilang mga trabaho. Tsaka maganda rito kasi merong vaccination na ongoing Alam natin na talagang very aggressive na yung government ngayon kasi meron ng supply na dumarating at talagang makikita natin na ang mga LGUs ay as much as possible talagang marami silang na-vaccinate on a given day. Meron nga iba nag-offer pa ng 24 hours vaccination para lang daw yung mga trabahante merong time to vaccinate. Merong bakuna night. Kami sa Quezon City, meron silang tinatawag na bakuna night. Correct. Oo nga naman, para pagkatapos ng trabaho ay So, pwede nung pa silang isang, magpapakuna, but they won't miss the work. So nung isang araw na nagkaroon tayo ng milestone, yung 10 million na vaccine other day. 60 million to go. Yeah. Di ba target natin 70 million? Yeah. Pahaba-haba pa, pero sabi nga ng pamahalaan, and ako, positibo ako na makukuha natin yung 40 million at the end of the year. Di ba yun yung target natin? Kaya mga kapatid, wag po kayong mangamba. Dahil hindi naman po papayagan ng pamahalaan itong mga bakunang to na maiturok sa atin kung hindi naman po napag-aralan ng mabuti. But then again, katulad kahit po meron na tayong vaccine, Miss Cheryl, talagang tandaan po natin, ang number one na tatandaan natin, yung prevention. Yes. Doon sa sinasabing prevention, detect, isolation, treat, and then reintegrate. Ang pinakamahalaga po talaga ron is the prevention. So, sa tandaan po lagi natin, anong prevention, ibig sabihin po niya, kailangan malakas tayo, meron tayong sapat na panlaban dito sa COVID at nagsusuot tayo ng mga mask at naguhugas tayo ng kamay regularly. So yan po yung talagang panlaban natin with or without vaccine. Kailangan po wag din tayong masyadong maging kampante. Wag po tayong gumaya sa ibang bansa. Sasabihin ko na sa Amerika, Yusek Boy. Ayan, ngayon sa Las Vegas, sa Nevada, dumadami na naman yung kanilang cases. And itong Delta variant ay binabantayan nila. Masyadong naging kampante na lahat sila vaccinated. Pinagalitan ko nga yung ate ko kasi nag-post na first day of work without the mask. Sabi ko, are you serious? Talagang tinext ko siya. Sabi ko, yes, you are vaccinated, pero it doesn't mean na hindi ka magkaka-COVID. So please, protect yourself and protect your clients kasi she cuts hair. So still wear mask. Kasi opo, ang tanging proteksyon na makukuha natin sa vaccine ay hindi po lalala o hindi malalang COVID ang tatama sa atin. Pero it doesn't mean na hindi tayo mahahawahan o magiging carrier. So kung hindi pa po marami pa sa atin ang hindi pa po bakunado, di po ba, magprotektahan po natin ang isa't isa. Pero ang maganda ay dahan-dahan na nagluluwag. Meron lang mga pagbabago. Katulad, yung Boy, nabansin ko, meron magsa-staycation sana kami. Yung dating pinupuntahan namin, biglang kailangan naging stricto sila. Hindi pwedeng antigen, kailangan RT-PCR for 18 years old and below. Tama yun. May mga ganyan po tayo. Kasi daw, nung nagbukas yung mga hotel natin, parang minsan nagmistulang parang playground. Parang nakawala sa koral yung mga bata. So, sabi nila, gusto lang natin protektahan lahat. Tapos, ayan. So, ayan mga kapatid, very good. Ayan, it's good news. Pero katulad ng sinabi ni Yusek Boy, patuloy po nating sumunod sa mga health protocols. Pero ngayon, magbe-virtual pasyal tayo, Yusek Boy. Kaya ba, madalas ka ba sa LU?
O LU. Pupunta ka ba sa LU? Ayan, Oo. ano tayo, di ba? At least yan, madaling puntahan niyang LU kasi pumunta ka sa Baguio, madadaanan mo yung LU eh. So, at saka alam mo, Oo. dito kami sa DTI, meron kami ritong, tandaan natin, meron kami ritong OTOP Hub at saka Go Local. So, kung minsan Mhm. meron kaming mga nakikitang produkto na galing diyan sa LU. Oo, LU. Ayan, mga kapatid, virtual pasyal po tayo sa La Union ngayong umaga. Maraming pumupunta dyan, mga nagsusurf, diba? Ayan, isa sa mga puntahan. Ako, laking Pangasinan ako, so malapit lang din sa amin. Madali lamang puntahan pag nung mga during my younger days. Ayan, magpapaalam kami sa bahay na pupunta lang kami sa Dagupan kasi kalasyaw kami, Yusek Boy. Pero nakarating na kami ng La Union. Sa Yeah. Pangasinan ako at saka malapit lang. Kumustahin Lalong-lalo po na natin ngayon dahil napakalapit na napakabilis ng traveling time going to La Union, di ba? Dahil sa Oo, triplex. Ayan, Oo. oo nga. Ayan, mga kapatid, sumali po kayo sa aming kwentuhan sa ating virtual pasyal. Kayo po kung aming tatanungin yung mga suki natin na nakatutok na sa Radyo 5, sa ating FB page at sa ating YouTube channel. Ano ho ba ang namimiss nyong kainin or yung madalas nyong puntahan sa La Union o mga produktong pag sinabing LU o La Union, nako, etong produktong to kilala dito. Magkasali po kayo sa ating discussion. Maaari nyo pong i-post yan sa ating FB page, maging sa ating YouTube chat. 3 po ang pipiliin natin na magkakamit ng tig 1,000 pesos. Ayan. Konting ayuda mula po sa Perfect Morning. Katuwang po natin ang Department of Trade and Industry. Ito po ang usapang trabaho, negosyo, consumer. Sa ating pagbabalik, Yusek Boy, simulan natin yung ating virtual pasyal papuntang LU o La Okay. Union. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami dito sa Usapang TNK, hatid ng DTI. Nagbabalik po kami dito sa Usapang Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid ng Department of Trade and Industry. Mag-TNK balita po muna tayo mga kapatid. 20 magsasaka mula sa Balikasa Farmers Association Incorporated sa Baras, Rizal ang sumailalim sa training at workshop na Entra Farm Game. Sa pangangasiwa po yan ng Department of Trade and Industry Rizal. Ang Entre Farm Game ay bahagi po ng serye ng entrepreneurship course ng Entre Farm kung saan po sa pamamagitan ng laro ay nabibigyan ng kasanayan ang mga magsasaka tungkol sa paghawak ng sariling negosyo. Kasama rito ang importasyon or importansya ng pagkakaroon po ng maayos na record ng kanilang mga transaksyon at pagmementena ng pasok ng kita. Isinagawa ng DTI Rizal ang nasabing training sa pakikipagtulungan sa Department of Agrarian Reform Rizal. At ito pa nga rin po ang usapang TNK, hatid ng DTI, at virtual pasyal po tayo papuntang LU, La Union. Kayo po mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion. Maaari nyo pong i-post sa ating FB page, maging sa ating YouTube channel, Perfect Morning with Cheryl Posim. Ano bang lugar, produkto, o anuman ang namimiss nyo sa LU o sa La Union at bakit? Maaari nyo pong i-post yan. 3 po ang ating pipiliin na magkakamit ng tig 1,000 pesos. Mamaya po, i-announce namin yan. And of course, present po today ang aking partner, Yusek Boy Vismonte. Yes. At kasama na natin, Yusek Boy, ikaw pagtatrabahuhin ko ikaw ang babangka kasi bukas wala ka na naman Kasama natin ngayon sa kwentuhan mula po sa DTI La Union, ang ating Provincial Director, PD Merly Membrere. Good Hi, PD morning. Membrere. Perfect morning po, Ma'am Cheryl, Yusek Boy. Magandang umaga po from the beautiful province po ng La Union, wherein kami po yung heart ng agritourism po ng Northern Luzon for 2025. Kumusta naman ang provincial director ng La Union? Kumusta po kayo?
Mabuti po, sir. Yun nga po, naka-mandatory quarantine po dahil so sad to say na may mga nakasalamuha po tayo na Nakasalamuha. nagka-COVID. So, para po sa protection na rin po ng ating mga kliyente, mas mabuti po sigurong mag-isolate muna tayo until such time lumabas po yung ating result po ng swab test. Pero mabuti po, maayos naman po ako, sir. Maraming pong salamat. Okay. So, Kasama talaga yan eh. oo. Yusek Boy. Okay. So ano ba nangyayari ngayon sa La Union? Kasi siyempre alam mo ngayon pandemic, nakakabalik na ba ang mga turista diyan sa inyong lugar? Yes, sir. Yusek Boy, nasa MGCQ na po tayo. Unti-unti po, lumalago na rin po yung ating turista, nakakabalik na rin po tayo. Although may mga certain health protocols po na dapat po nilang i-abide. Like nga po yung sinabi po kanina ni Ma'am Cheryl sa mga staycation po, talaga pong nire-require po ng board days yung tinatawag nating RT-PCR, dapat negative po sila at it should be conducted within 72 hours po bago po sila pumasok ng lalawigan ng La Union. And then mayroon po tayong mayroon pong app na pupuntahan po sila, yung tarana.gov.ph po. At doon po lahat po yung mga requirement po na kailangan nilang i-abide pagpunta po nila dito sa lalawigan po ng La Union. Pero marami na rin po, Yusek, ang talagang lumalago na rin po yung ating turista. Marami na rin po tayong pumupuntang mga local tourists dahil nga po sa mga inopen na rin po natin yung ating turismo sa ating mga turista po. No, naalala ko, 'di ba diyan meron sa La Union yung grapes na binibisita rin ng turista, tama ba? Yes, sir. Yung pong ating grape picking po, grape and guapol Ayun, picking grape. po sa Bawang, ito po yung isa sa mga tatlo po na talagang binibisita po ng ating turista before the pandemic po. Talagang ito po. Hindi po aalis po ang turista sa La Union pag hindi po siya dumadaan ng Bawang. Ang maganda po dito, Yusek Boy, dati po kasi may certain period lang po na pwedeng mamitas ng grapes. Ngayon with the technology po, tinitignan na po ng ating mga grape farmers, grape entrepreneurs kung paano po talaga magkaroon ng all-time na grape picking. So dati po ang ating grape picking summer lang between March to May. Ngayon po tinitingnan na po nila yung possibility po na talagang magkaroon po tayo ng all month na grape picking po. All year round. Wow. Po yung ating grape picking. So, yun po yung mga tinitignan nating mga development po. Para at least po, pagpunta ng turista, sayang naman po nung pupunta po siya doon sa ating mga grape farm na wala pong mapipik. So, dinidevelop na po natin yun at sana po maging successful po para all year round na po yung grape picking natin dito sa lalawigan ng La Union. PD Merly, ano ba yung mga produkto pa natin yan sa La Union? Siyempre, alam naman natin na part kayo ng Ilocos, talagang sikat na sikat ang bagnet dyan. Pero alam ko, meron pa kayong ibang produkto dyan sa La Union eh. Sa ating La Union po, dito po, di ba, alam niyo naman po, pinipilaan po yung atong halo-halo di Iloco po, di po ba, yung kakaiba daw po na lasa ng ating halo-halo dito sa La Union, na wherein na-feature na rin po siya sa iba't ibang programa. And of course po, pag dito sa La Union, we are so proud po yung ating mga buyboy, yung mga iba't ibang kulay po ng ating buyboy para masarap daw, makulay daw po yung ating mga paglilinis. So, we have the very good buyboy o soft broom po ng San Gabriel, Bagulin, Burgos at Santol. Sir Boy, ano ba yun? Ano ba yan? Ano bang produkto? Boy. So, Ano ba yung boy? Boy po yun ang tawag natin sa soft broom. Ma'am Cheryl, maalala niyo nung nagbigay kami kulay na soft broom, ma'am? Yung makulay. Oo, yung parang rainbow. Oo. Kulay para daw po dito ba, Ma'am Cheryl, mas masarap daw magwalis pag ganun po yung iyong mga gagamitin. Yung binigay nyo sa akin, boy, buhay pa. Binagamit ko pa rin. Makulay ng walis, Dito po gawa po yun, Sir Boy. And then meron po tayo, of course, yung napaka-famous po na inabel natin sa Bangar. Yun po ngay handwoven na kumot po natin, sir, sa Bangar, La Union. Di po ba? So, yung pag ginamit mo daw yun, Sir Boy, at saka pag nilabhan mo, lalo siyang nagiging soft yung ating inabel doon. Yung ating kumot doon sa Bangar. And then, sir, yung andito po kanina, yung pottery po natin, yung dito po sa San Juan.
Ngayon po, Sir Boy, during the pandemic, mas lalong sumigla po yung industriya na ito dahil nga po marami po tayo naging Plantita. Oo okay. nga Oo, kaya naman. po yung industriya po ng ating pottery, yung damilihan, naging sumigla po. At saka yung ating mga local tourists kasi, Ma'am Cheryl, Sir Boy, pag pumupunta doon, they form their own product. Tinuturuan po sila kung paano mag-form ng kanilang clay. So mayroon po tayo doon. Kaya Ganon. po, sila po yung pwede po silang gumawa nung anong gusto po nilang produkto, ay sila po yung nagmo-mold ng kanilang clay. Mayroon po tayong one. So, pwede nilang hintayin yan habang nandyan sila sa La Union. Oo. Sir, opo. So sila po yung Pwede rin, so pwede rin habang dalawa silang naghuhulma, may nakayakap sa likod. Parang yung pelikulang Parang yung ghost story noon ng Sheridan. Ganun po yung, Napapaghalata yung edad panahon natin. Yung, Sa pelikula. So Hindi meron sila yung Cheryl, hindi sila nakaka-relate yan. Ano ba yung ibig mong sabihin? Share yung ating mga weave baskets po ng Sudipe. Yes. Na nakita niyo po noon yung ating mga Yes. very famous din po. And then, Sir Boy, pag umuwi ka ng Manila at medyo naamoy mo yung dried fish, alam mo na sa Damortis ka na. Di ba? Yung mga dried fish po natin, Ma'am Cheryl, di po ba? Very famous din po tayo doon sa dried fish po natin ng Damortis. And then, andito po yung ating mga bamboo products po ng Kaba. So pag pag going to Manila po, makikita niyo po yung mga naka-display doon ng mga bamboo furniture po natin, bamboo tables, bamboo beds, andun po. Very famous din po tayo doon. And then of course po yung basi. Pag alam niyo po yung basi, Sir Boy, yung sugarcane wine ng basi at saka yung ating basi vinegar po ng Nagilian, and then of course yung meron na rin po tayo sa yung dairy, yung Carabao milk po ng Rosario. So yun po, maganda po yung Ang dami. Sir Boy kasi nakipag-tie up po tayo sa DepEd at nasusuplayan po natin yung Carabao milk po na sinusupply na rin po natin sa DepEd. So Yung bang mga produkto na yan, makikita ba yan sa ating mga Otop Hub? Yes, sir. Opo. Yun nga po, Ma'am Cheryl. We also have the Otop Hub here in La Union wherein yung mga produkto po natin doon naka-display doon po sa physical store. And then meron na rin po tayong online store, sir, ng Otop Hub in response nga po sa pandemic po ngayon. Meron na rin po tayong online store po ng ating Otop Hub, Sir Boy. So, lahat po ng mga sinabi kong produkto, Sir Boy, makikita po natin sa ating Otop Hub po. Okay. Naku, parang one-stop shop na yan, mga kapatid. Sa ating pagbabalik, Yusek Boy and PD, ay kamustahin natin yung ilang mga negosyante. Ano nga ba ang mga aabutan nating pagkain, souvenir at iba pang probinsya? At makikilala po natin yung ilan nating mga negosyante at paano ba sila nagabay natulungan ng DTI sa gitna po ng pandemya. Ano yung mga programang ibinigay sa ating mga MSMEs dyan po sa La Union. Huwag kayong bibitaw. Ito po ang Usapang Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid ng Department of Trade and Industry dito lang sa Perfect Morning. Tara! 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 Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. At nagbabalik po kami dito sa Usapang Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid ng DTI with, of course, Yusek Boy. Yusek Boy, may mga mensahe na dito, sabi ni Amra Medsan. Perfect morning, adobong pusit sa Urbis Tondo Grill House. Ang sarap daw, lasang-lasa yung freshness ng seafood. Sabi naman ni Carrie Dre,
Sabi niya, hindi pa ako nakakapunta ng La Union. Sige nga, parang gusto ko tuloy matikman daw yung mga produktong sinabi ni PD Merly. Sabi naman ni Rodolfo Mendoza Calderon, grapes ng Bawang LU ang the best. Ayan, ilan lamang yan. Keep on posting yung inyo pong mga messages. Mamaya po babasahin natin. At this point, makakasama po natin ang ilang MSMEs mula po sa LU sa La Union. Kasama natin si John Paul Nawe ng JP's Bake Shop. Hi, John Paul. Hello, Miss Cherry. Hello, Yusek Boy. Good morning po. Perfect Good morning morning. po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay. Ayan, parang kagagraduate mo lang ng college, negosyante ka na kaagad, JP, ay si John Paul. Kasama rin po natin si Sir Dazen Baduyen ng Red Clay Pagdamirian. Ayan, naku, medyo challenge si Sir Good morning. Dazen. Good morning. Hello po, at kasama rin natin si Lorenzo Cosio ng El Union Coffee and Roastery Incorporated. Si Kido, tama ba ako? Hi. Hi! Hello, ayan. Sige, habang hinihintay natin si Sir Dazen, kwentuhan na po tayo. Kamusta? Ano ba Grapey's Bake Shop, syempre, bake shop, ayan, pagkain yan. Pero ano ba ang inyo pang ibang mga produkto, kailan nagsimula, at kamusta kayo ngayon sa gitna ng pandemya, John Paul? So, ang business ko po ay commissary type ng bake shop. Mayroon po kaming facility dito sa Fruit Basket Capital ng North, Bawang. Dito po kami sa Bawang. So, nagsusupply po kami ng mga pasalubong or mga pagkain sa grape farms, sa mga Otop Hub, pasalubong centers ng DTI, tsaka sa mga sikat na restaurants. So, nandun po yung mga products namin para sa mga turista and sa mga locals na rin po. Yun. Gano'n nakatagal ang JP's Bake Shop? 5 years na po ang JP's Bake Shop. Naku, paano ka naman natulungan ng DTI? Lalo na ngayong pandemya. JP, paano ka ba, paano si DTI nakatulong sa'yo? Napakalaki pong tulong yung ng DTI sa aking negosyo, lalo na nung kahit pre-pandemic pa po, no? May mga trainings and seminars na nakapagpa-boost pa ng confidence ko at saka nung marketing strategy ng aking business. And nung pandemic nga po, marami pong mga trainings para makapag-recalibrate ng aming strategies tulad ng 3R Best Bootcamp, no? Tinulungan kami kung paano kami mag-shift or mag-pivot ng aming business model. So dati po, susupply kami sa mga tourist destinations, no? So nung kalagitnaan po ng pandemic, wala pong mga turista dahil po sa restrictions. So nag-shift po kami offering our products sa public. So yun, isa yun sa malaking tulong at saka pag-boost na rin ng digital marketing, no, sa online platform dahil yun nga naman po ang mainstream ngayon ng marketing. So parang ngayon, lumawak pa kasi nagbubukas na ulit yung mga dati yung binabagsakan ng produkto, but at the same time, na-embrace nyo na yung social media, no? Yes po, Nakaka-order na online ang mga tao. Ayan, Sir Dazen! Ayan, nandiyan ka na ba? Okay naman, narinig mo ba kami? Hello po. Good morning po. Yun. Sige. Kido, unahin na natin, Sir Dazen, at baka biglang mag-disappear na naman. Ayan, kamusta po ang inyong negosyo, lalo na po sa gitna ng pandemya? Ang sinasabi kanina ni PD Merly, abay mas mas Mabuti po, umusbong. ma'am, dahil Go ahead. mabuti po, ma'am, dahil sa kalagitnaan po ng pandemic ngayon. Ng pandemic ngayon po ay nakaka-survive naman po. Marami daw ang plantita ngayon, di mas naging in demand po yung inyong mga pot. Si Dazen kaya
may mga turista na kayang dumadalaw sa kanyang lugar? Oo Sir, nga. Sir Dasen? Ako nawala na Ako si... nag-freeze, oo. Pero nakangiti pa rin siya kahit buti na lang nakangiti yung pag-freeze. Kido, punta tayo kay Kido. Okay, ang inyong El Union o tama ba ako? Tama po, tama. Ayan, El Union Coffee and Roastery Incorporated. Give us a Yeah. little background, kailan kayo nagsimula at Yeah. kamusta ang hamon ng pandemya sa inyo? Opo. So I'm part of a company, isa po siyang coffee roasting company and coffee shop. Nagsimula po kami 8 years ago here in Barangay Orbistondo sa San Juan, which is the beach is actually about 50 meters from our shop, maybe Wow. 100 meters from our shop. So nandito po kami sa Mona Lisa Point, which is like the flagship surfing destination of the North. Isa po akong surfer, and I moved here a long time ago to surf and to raise my family dito sa La Union. Nagsimula po kami as a small coffee shop. So it was about 6 square meters. Unti-unti nag-succeed yung business as tourism grew sa province. And we ventured into roasting coffee here in La Union. And I believe we're the first specialty coffee roaster in the province. When I say specialty coffee, ibig sabihin nun, yun po yung high-end coffees. And thanks to the assistance and our synergy with the DTI, we've been able to identify and work with local farmers, then coffee farmers po. So kilala po yung La Union for a lot of products, but only recently have we found what you call specialty coffee or yung high-end, yung mataas po yung rating ng coffee or yung grade point coffee dito sa La Union. So thanks to DTI and our synergy with them, we've found the on screen now yung Baguling Forest Robusta is a community that's been assisted by DTI to increase yung quality standards ng coffee processing nila. And because it has achieved yung tawag nating specialty grade, El Union Coffee can buy that coffee and sell it at a premium as a specialized product. So yun po yung relationship namin with the DTI over the past few years. We've assisted some farmers din po in coffee trainings dito po sa aming roastery sa baba to acquaint them with the quality standards na required ng specialty coffee. That's Kido, great. meron Go bang ahead, Yusek. Yusek, meron bang saan ba nakakarating yung produkto mo? Kasi syempre, nandyan ka sa La Union, ikaw ba ay dyan lang sa mga dumadayo sa iyong lugar o may mga namimili sa iyo dito sa ibang lugar ng Pilipinas? Well, marami pong layers yung customer base namin, sir. My favorite clients, of course, are our neighborhood clients from San Juan, San Fernando, and Bacnotan, La Union, the community here. Yun po yung pinaka-foundation ng aming customers. They come to the shop every day, many of them every day, many of them multiple times during the week. Yung pangalawang layer po are the tourists who come usually around the weekend, so Friday to Monday mga tourists. But meron din po kaming online store that can be accessed on elunioncoffee.com, and we ship nationwide. And then our fourth layer would be our international audience. So thanks to our synergy naman with Department of Tourism and the It's More Fun in the Philippines campaign, we've been the ambassadors for Philippine coffee abroad din po. My business partner Sylvester is also a competitive barista, and he's joined the World Barista Championship. So we've also had some international campaigns where one of our objectives is to push for higher quality Philippine coffees that we can bring to the world stage and can be award winning even in the future. So we've gone to countries like the UK. We did a UK tour immediately before the pandemic, kung saan po kami nag-stage ng locally grown Philippine coffees. At the time, wala po kaming locally La Union grown, but we were bringing Cordillera and Bukidnon grown coffees with us on tour. So we've also, yun po yung different layers ng customers. Yeah, we've done some international work po. So, right now, saan nanggagaling yung mga kape mo? Meron na ba talaga dyan sa La Union na taniman ng kape? Opo, Yusek. Well,
the current offering, our latest offering, and it was an instant hit with on our online store, is a Bagulin Forest Robusta coffee. So yung Bagulin Forest po is the next municipality after San Fernando, La Union. So 2 towns away lang po siya sa amin, and located siya sa foothills ng Cordilleras already. So it's high up in the mountains, not as high as Baguio, but it provides yung natural terrain at yung parang biodynamic environment na required ng coffee. Kasi quite particular yung coffee as a crop eh. Hindi siya basta-basta tumutubo anywhere. But Bagulin and the mountains of La Union, especially yung forests, provide the environment kung saan siya nagte-thrive. So we were able to... Great. Opo, so because of DTI, they connected us with the farming community that harvests forest. Yeah. Kumbaga, natulungan nyo rin yung mga farmers, local farmers natin dyan. Yes, And ma'am. then sabi mo nga, ay may training din kayo para mas ma-improve yung quality ng kanilang produkto. Wonderful. But how are you coping now with the situation, with the pandemic? Tama. Well, yun nga, because tourism was down over the last year, we were all the more motivated na ma-develop yung online store namin. So as soon as during the lockdowns, nag-develop kami ng packaging design. We hired a designer and worked with them to make a world-class visual design system sa aming produkto. And then we developed the logistics to deliver nationwide. And hopefully, yun nga, with DTI's advice and assistance, we can get the FDA certification para makapag-export din po kami ng coffees. So one of our goals is global shipping. So yun talaga yung online business was a parang silver lining nitong pandemic. Because before the pandemic, malakas po yung tourism eh. As in hundreds of customers, minsan more than 1,000 to 2,000 a day yung sa shop namin. No? So on weekdays, mga between 150 to 500 depending on what season. And then during weekends, it will balloon to 1,000, or pag long weekends like Labor Day, minsan 2,000 plus yung customers. But yun nga, during the pandemic, na-motivate kami to pivot yung business namin and adjust to the times. And yung upside po nun is that kapag nag-open ulit yung tourism, nag-expand at nag-grow yung value ng business namin. So ngayon may pasalubong na sila to bring home. Whereas before, drinks lang mostly. Ngayon they can bring home coffee beans. You can ship coffee beans to them nationwide also. Wonderful. Mga kapatid, napapasarap po ang ating kwentuhan. Huwag po kayong bibitaw. Sana sa ating pagbabalik ay makakasama na rin po natin si Sir Dazen. Ito pa rin po ang usapang trabaho, negosyo, consumer, hatid ng DTI dito lang sa Perfect Morning. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, TNK Balita po muna tayo. Pirmado na nila Finance Secretary Carlos Dominguez at Trade and Industry Secretary Mon Lopez ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE. Ito ay bago mag-July 10 o 2 linggo bago ang itinakdang deadline ng batas. Ang mga micro, small and medium enterprises ang nakikitang pangunahing magbebenepisyo sa nasabing batas dahil sa probisyon nito para sa corporate income tax reduction. Inaasahan din ng DTI na magiging daan ito upang maengganyo ang mas maraming foreign investor. Ang CREATE Act ay tinatayang pinakamalaking fiscal stimulus package sa pagnenegosyo sa kasaysayan ng Pilipinas. And we're joined again by PD Merly. Ayan, kasama rin natin si John Paul ng JP's Bake Shop at si Lorenzo Kido, El Union Coffee and Roastery Incorporated. And wala po, medyo bumitaw na si Dazen, pero Miss PD Merly, alam nyo, I'm sure alam nyo, sabi nyo nga kanina, itong red clay isa sa mga medyo umusbong during the pandemic because of the plantitos and plantitas. Saan po ba, ano po ba mga produkto ng red clay pagdamil yan? Saan po ito makikita? Tama,
Tama, Miss Cheryl. Kasi nga kahapon, sabi niya, excited po si Dasen dahil nga po may feature nga po yung red clay. Actually po, ito pong red clay, makikita rin po natin ito sa San Juan. So doon po yung mga raw materials po na ginagawa po nilang mga produkto, like yung mga po pots po, pwedeng may mga lutuan dyan, yung may mga ibang figurines po na made of red clay, doon po nila ginagawa. Dati-rati po, ayan po, dati-rati po, manual po nila ang ginagawa itong mga ganitong mga bagay-bagay. But with the DTI's program po, yung ating shared service facility, Sir Boy, na-increase po natin po yung productivity po ng ating mga agdadamili. I mean, yung mga gumagawa po ng mga paso dito po sa San Juan. So, ayan po yung kanilang mga products, Ma'am Cheryl. Maganda. Opo. Ganda. Can we show? May photos ba tayo ng mga produkto? Ayan. Ganda nito. Yeah, meron pa tayo. Ma'am Cheryl, during the pandemic, sold out po lahat ito eh. Dati-rati, ayan na, si Dasen. Siguro Dasen, Sir Dasen. okay na ba yung yung internet? Ayan na Ma'am Cheryl, ngumingiti na siya. Sabi ko, mag-data Ay. na lang siya. Ayan, so, ayan. Pakita Dasen, nyo nga po siguro- sa amin yung ilan ninyong mga produkto. Sir Dazen, nasan yung mga gawa ninyong mga pots? Yung mga gawa po namin, sir, ipapakita ko po, ma'am. Yan. Yes. Sige po. Sige po. Ayun. Ayan ang mga ilang produkto. Ayan. Uy! Ayan, tamang-tama nga naman, Sir Yusek Boyo, sa mga plantito-plantita, yung pinaglalagyan ng... Ayan, gaganda. So, pwede po yan, at saka pwede rin po magpasadya ng design na gusto. Pwedeng po, ma'am. kayong gumawa, ma'am. Oo. Ayan, at pwedeng pag dumayo dyan sa LU, sa La Union, ayan, pwede pong pumunta sa inyong lugar. Saan po ba mahahanap? At meron din po ba kayong social media account? May IG at Facebook po ba? Ang Red Clay, Pagdamilyan? Bale, ang shop po, ma'am, namin ay matatagpuan po dito sa Barangay Tabuk, San Juan, La Union. Meron din po kaming social media, Facebook page, Pagdamilyan Tila Union. Ang amin pong Instagram ay Red Clay Pagdamilyan. Mhm. Ay, sa ayos pala itong mga bisita natin. Nabitin tayo ng- Meron tayong tinapay, Kompleto. kape. At Oo. ito habang tayo ay nasa garden. Ayan. Oo, tama-tama. Tama-tama. Ang TV Merly, ano po ba yung mga programs na ibinigay po ng DTI, lalo na nga po sa gitna ng pandemya, para maalagaan natin ang ating mga MSMEs po dyan sa DTI, sa La Union? Ma'am, natutuwa po akong sabihin, Ma'am Cheryl, na despite the pandemic, tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng programa sa ating mga MSMEs. Yung ating mga online seminars po, tuloy-tuloy po para po at least mas ma-develop po nila. Yung tulad nga po yung sinabi ni JP po during this pandemic, doon naman po natin nakita yung opportunity na i-conduct yung mga seminar, hindi man face-to-face, mga online. And then yung ating mga product development po, Ma'am Cheryl. So para po maging competitive po yung mga produkto ng ating mga MSMEs, meron po tayong product development, meron po tayo doon sa food and non-food. So parang yung kay Sir Kid po, we are also working it out para po sa kanilang mga FDA registration, Certificate of Product Standard, para mas maging competitive po yung ating mga produkto. And then, Ma'am Cheryl, dahil nga po nakita natin ang pandemya, gusto ko rin pong sabihin na meron din po tayong financing program, Sir Boy, yung ating P3 Cares. So, napakalaking tulong din po, sir, ng ating financing program na ito dito sa pandemya, dahil alam naman po natin, Sir Boy, na maraming mga MSMEs po ang talagang humina ang kanilang mga negosyo o kaya talagang nag-stop pansamantala dahil nga po walang mga tourist, walang mga bumibili. So, yung capital po ng P3 Cares talagang nakatulong po sa kanila, Sir Boy. And for the province of La Union, more than nasa 280 na po yung ating naka-avail po ng ating program, Sir Boy. And then yun nga po. And then, Ma'am Cheryl, gusto ko din pong isupplement yung sinabi kanina ni Sir Kido, yung pong sa Bagulin. Napakalaking tulong po kasi nung kanilang corporations
Ma'am Cheryl, kasi dati-rati po, Ma'am Cheryl, Sir Boy, yung mga farmers, coffee farmers natin, hindi po nila alam yung importansya po ng kanilang produkto. So, para bang yung mga post-handling, yung mga post-harvest activities po nila, parang wala lang po. Parang yung coffee sa kanila, bali wala lang for home consumption. And then, nakita nga po nila, Sir Kido, yung kanila pong, yung pong importansya, parang gold po yung kape. Nakita po nila na talagang high-end pala yung ating mga kape. So, yun po, natutulungan na rin po sila at binibili na rin po ni Sir Kido yung mga produce po ng ating mga Bagulin farmers and yung ating mga Santol farmers. Kasi maganda po kasi yung elevation natin sa Bagulin and Santol, kaya po yung klase po ng kape natin ay talagang, yun nga po sinabi ni Sir Kido kanina, high-end din po, Ma'am Cheryl. So ayun po, and then continuous din po yung ating consumer protection, Sir Boy, maski po sa ganitong pandemya, talagang yung ating monitoring, price monitoring po, para po ma-assure natin na yung ating mga grocery stores ay hindi po lumalabag sa ating suggested retail prices. And also, Sir Boy, meron din po tayo mga diskwento caravan, yung mga rolling store, para po madala po natin ang ating mga produkto sa mga areas po na talagang mahirap pa po yung transportation. So yun po, Ma'am Cheryl. Wow. Very active. Mabuhay ka, PD Merly. Hindi nagpapahinga. Parang ikaw, Yusek Boy, busy. Hindi naman. Oo. It's good to know, na alam po na ninyo, mga kapatid dyan sa La Union, yung lalo na yung mga MSMEs, nandyan po ang DTI La Union para po for any assistance, or sabi nga po, pati yung ating for loans, pwede po yan, or gusto nyo pong makipagsabayan sa gitna ng pandemya, paano kayo mag-a-adapt para makasurvive po ang inyong negosyo. Nandyan po ang DTI La Union para po kayo ay gabuhan. Ang maganda po dito sa mga bisita natin ngayon, mukhang naka-adjust sila at na-prove nila yung resiliency nila, no? Yung kanilang mga negosyo. Nakita natin na humina ang turismo at sila ay nagre-rely sa turismo pero naka-survive sila at naka-adjust sila at naka-develop sila ng mga bagong models ng businesses. That's good. Congratulations to everyone. Ayan. Siguro bago tayo magpaalam, John Paul, imbitahan mo yung ating mga kapatid. Abay, baka makarating yan ng Metro Manila, or pag may mga dumayo dyan, saan ba nila mahahanap ang inyong produkto? So perfect morning po sa mga tagapakinig at tagapanood. Ang aming Facebook page po ay JP's Bake Shop. Ganun din po sa Instagram account. Pwede po kayong umorder, at ngayong July po mag-open na po ulit kami for distributorship hanggang NCR and Luzon wide. So dahil may mga na-contact na po kaming logistics at saka okay na po yung bus shipping ngayon po. So like and follow our Instagram and Facebook pages po. Kido? Yes. You can learn more about El Union Coffee sa aming website, elunioncoffee.com. We also deliver nationwide via that website, and we accept all major modes of payment like your credit and bank card, pati na rin PayPal. You can also find us on social media sa Instagram at sa Facebook at El Union po. At saka yun nga, sabi mo talagang you worked on your packaging. Nakita ko kanina Pakita nga natin ulit na Nia. Ang ganda. Kasama ba dyan? Katuwang nyo dyan ang DTI? Well, our work with DTI has been, kasi I have a design and I guess media background before moving to La Union about a decade ago. So marami po kaming and also the travel community has brought a lot of brought a lot of the designers dito sa La Union. So marami kaming friends and network. So our work with DTI has really been the main thing is really the coffee itself more than yung packaging. But that has been our work with DTI, yung coffee talaga, and hopefully we can have a long future in La Union finding some of the best coffees in the Philippines. Ayan mga kapatid, sa mga coffee addicts, ayan, they ship nationwide and soon, diba? Yeah, overnight actually. Yeah, if you're in Manila, overnight siya darating. Nationwide is 2 to 3 days. Yeah, opo. Ayan. El Union. And Sir Dazen,
Ayan, para bisitahin at dayuhin ang Red Clay. Imbitahan niyo po sila. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig. Gusto ko po kayong imbitahan na kung sakaling dumalaw po kayo ng La Union or LU, pwede kung gusto niyo pong matry, masubukan ang gumawa ng pottery, ma-feel niyo po ma-feel niyo kung ano yung pakiramdam na humawak ng clay, magmolde kayo ng sarili niyong produkto, ng sarili niyong souvenir. Mag-book lamang po kayo sa aming Facebook page na Pagdamilyan La Union o sa aming Instagram, at sa loob ng 2 oras ay mai-experience nyo, mai-enjoy nyo kung paano gumawa ng pottery. So ito po yung kakaibang experience na pwede nyong puntahan dito sa La Union, isama nyo sa inyong bucket list. Ayan, thank you. Cheryl, tara! Opo. Tara, Ayan, oo, sa La Union. Tara. Oo nga, LU tayo. Ayan. Tapos pasimple tayo kahit na medyo may edad na tayo, Yusek Boy, baka pwede pa tayong turuan ni Kido ng surfing kasi nagsusurf naman daw siya. Baka kaya pa ng tuhod natin kahit pa paano siguro. I think so. Kaya niyo yan. Ayan, PD Burley, baka po may huli tayong mensahe, lalo na po sa mga taga-Union na mga MSMEs po. Opo. Thank you po, Ma'am Cheryl, Sir Boy. Nanonood po yung aking RD. So, hi po kay RD Grace. Po, andyan po siya ngayon. And then sa aking mga kasamahan po sa DTI La Union, sa aking mga colleagues, maraming pong salamat for making La Union po talagang a heaven for tourists na rin po. So, napakalaking tulong po ng ating T-Plex. Madali na lang po pumunta po dito sa La Union. Sana po, tara na, pasyal po kayo dito sa La Union para ma-experience nyo po yung mga nasabi namin kanina, makapagkape tayo sa El Union, makapagdamili tayo sa Red Clay, at matikman natin yung mga produkto ni JP's Bake Shop. At iba pa, at marami pa pong ibang mga produkto dito sa La Union. May experience rin po yung kakaibang hospitality po ng mga taga La Union po. So, pasyal na po kayo dito sa La Union at bibisitahin po namin po kayo. So, marami pong salamat. Ayan. Tara! 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 At ito, tarang-taran na talaga din yung mga nanonood sa atin. Ayan, si Bianca Ting Jose, isa sa naalala namin dyan sa La Union, nang dumayo kami, ang patupat. Minsan naming natikman kasi yan daw ang sikat na delicacy. Ayan, si Samantha, ang sinasabi niya, melting pot of Northern Luzon, best artisans in the Philippines, sculptors, pottery makers, Inabel weavers and chefs. Ayan, nami-miss din niya daw yung halo-halo, kakaiba talaga, at yung grapes. Ayan, at tuwing uuwi ako galing sa La Union, palaging wish ng mama ko ang bagnet, tupig, at kalamay. Ayan, happy perfect morning. Ayan, Marayda Regala Lipio, thank you, best place to visit, especially yung mga mahilig sa beach and surfing. Ayan, surfing capital ng La Union, maraming magandang resorts at places. Ayan, si Errol Grimares, panalo ang halo-halo sa LU. Ayan, at ayan, Hinabing Kumot. Ayan, magandang panlaban sa lamig, sabi ni Ira Maria. Marami pong salamat. Ang dami pang mga messages. Thank you again, PD Merly. Ayan, Sir Dozen, Kido, and John Paul, maraming salamat. Thank you for joining us. Buhay po kayong lahat at sana lumago pa ang inyong mga hanap buhay. At ito, Yusek Boy, ang ating lucky winners ng tig 1,000 pesos today. Ayan, si Mi Jose, Samantha Filimona, San Bernardino, at si Bianca King Jose. Congratulations sa inyo. Yan. Congratulations po sa inyo. Ayan, isend lamang po, mag-private message lamang po kayo sa Perfect Morning ng inyong kumpletong pangalan, inyong contact number, at yung date ng inyong pagkapanalo, at bahala na po sa inyo si Nia. Bukas, tuloy-tuloy ang ating virtual pasyal. Yeah. Isabela naman ang punta namin. Wow, okay. Iwanan kita. Susulongin mula sa Fruit Capital, pupunta tayo sa Rice naman. Rice Granary, ano? Oo. Ayan, bukas kumustahin po natin ang mga taga Isabela naman. Yusek Boy, before tayo magpaalam, baka may huli kayong paalala?
Hindi, yun lang. Kasi baka marami tayong mga nakikinig na may katanungan at meron pa pong mga kailangan ipahatid sa DTI. Ang hotline po ng DTI ay 1384 or 1DTI. At kung meron pa po kayong gustong alamin na tungkol sa trabaho, negosyo, consumer, pwede po kayong pumunta sa DTI website, www.dti.gov.ph. Yan lang po at huwag niyo pong kalimutan, ito pong aming palabas ngayon ay meron pong replay, di ba, Miss Cheryl? Sa Sabado. Music Boy. Yeah. Yan po. Tuwing Sabado, alas 7 po yan ng umaga at tuwing Linggo, alas 8 ng umaga sa 1PH Signal Channel 1. Yan po ay isa pa naming tahanan. And also, please do like and subscribe and don't forget to click that notification bell ng Perfect Morning with Cheryl Cosim. Makikita nyo po doon lahat ng mga episodes po ng Perfect Morning. Well, Yusek YouTube ba yan? Boy, YouTube ba yan? YouTube. Yes, sa ating YouTube channel. And Yeah. I'm sure sa FB page ng DTI ay yung mga video cut-ups natin ay naa-upload. Yung mga, yan. And Yusek Boy, it's good to see you again. Well, I Yeah. hope to see you soon. Yan. Sige, pag Ayan. libre tayo bukas, sasama tayo, ha? Ayan, sige. Ayan, marami pong salamat sa inyong pagtutok mga kapatid. Stay safe and God bless.